aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon, pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi, sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan, kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leyon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leyon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmali ng takot ang mga mamamayan? Maaari bang disakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leyon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati marahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya. Sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sanay ang mga alagad sa tubig. Hindi ba't mga mangingisda sila? Sanay silang pumalaot, alam nila na sa lawa ng Galilea, pabigla-bigla ang unos. Napapaligiran kasi ito ng mga bulubundukin. Bihasang mangingisda ang mga alagad. Buhay nila yung pumalaot at gabay nila ang dagat. Ngunit nung gabing iyon, napakalakas ng bagyo at unos na halos tumaob at lumubog ang kanilang bangka. Ganun na lamang yung takot nila na dali-dali silang bumaling kay Jesus. Ayun, nagkasubukan tuloy ng pananampalataya. Alam niyo po, madaling sabihin na matatag ang pananampalataya natin kung maginhawa ang buhay, kung kontrolado natin sa ating mga kamay ang lahat, kung maayos ang takbo ng lahat, nasusunod ang ating mga plano at agenda, natutupad ang mga nakatakda nating layunin. Minsan nga'y hindi lang sitwasyon ang kontrolado natin, kontrolado din natin ang buhay ng ibang tao.
Dahil may katiyakan ng takbo ng buhay sa mga ganitong pagkakataon, madaling sabihing matatag ang pananampalataya natin. Alam niyo po, ang kinatatakutan ko sa buhay ko yung mawala ang nanay ko. Noon pong mga seminarista kami, isang beses po isang buwan, pinauuwi po kami para magkaroon ng panahon kasama ang aming pamilya. At dahil namimiss ko po ang nanay ko, tumatabi po ako sa kanya pagtulog. At dahil sanay po akong gumising ng maaga, pagising ko po ng maaga, tinititigan ko po yung mukha niya. At nagdadasal po ako sa Diyos, nagpapasalamat dahil meron po akong mabuting nanay. At sinasama ko sa dasal ko yung pangako ko na kapag tumanda ang nanay ko, aalagaan ko siya. When she grows old, I will take care of her. Pero alam niyo po, isang araw bigla akong tinawagan, tinakbo daw sa ospital ang nanay ko. Dinatnan ko siyang nire-revive. Dead on arrival na raw ang nanay ko. Alam niyo po, ang sama-sama ng loob ko sa Diyos. Kasi iniisip ko, may utang na loob naman sa akin ng Diyos kasi nagpari ako. Pero bakit hindi ako binigyan ng pagkakataong magpaalam at magpasalamat sa mabait kong nanay? Kaya alam niyo po, para akong bata na nag-aaral maglakad, yung pananampalataya ko nang hina, halos nawala. Yung kahit humarap ako sa Diyos, sa panalangin, wala akong masabi. Hinang-hina yung pananampalataya ko. Dumadating po yung mga pagkakataong nawawalan tayo ng kontrol sa buhay natin. Yung mga masasakit na bahagi, yung mga bahagi ng buhay natin na kinakatakutan natin. Panahon ng pagkakasakit, panahon ng trahedya, parang gumuguho yung lahat. Lalo na po ito sa harap ng kamatayan. Ito yung mga pagkakataon na wala tayong kontrol, walang katiyakan. Ito yung mga panahon na napaparalisa tayo ng ating mga takot. Ito yung mga panahon na nagkakasubukan. Napansin niyo po ang unang reaksyon natin, nagpapabaya ang Diyos. Kinalimutan na ako ng Diyos, pinaparusahan yata ako ng Diyos, pinababayaan ako ng Diyos, iniwan na ako ng Diyos. At ganito yung naramdaman ng mga alagad sa gitna ng uno, sa gitna ng malakas na bagyo. Pagbaling nila, tulog si Jesus. Kabukuhan tuloy na kailiit ng pananampalataya ng mga alagad. Dahil hindi nila kontrolado ang sitwasyon, ano yung nanaig? Takot. Takot. Kakatiting pala ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ano man yung takot natin sa buhay, ano man yung takot natin, totoo man to o hindi, may basihan man o wala, may paalala sa atin si Jesus. Nasa mabuti tayong mga kamay. We are in good hands. Huwag nating sasabihing nagpapabaya ang Diyos at nakalimot na ang Diyos. Alam niyo po, iniisip kasi natin kapag kasama natin ang Diyos, kapag nasa buhay natin si Jesus, exempted na tayo sa mga unos. Exempted na tayo sa mga problema sa buhay. Dahil kasama na natin si Jesus, hindi na tayo dapat makaranas ng mga unos sa buhay. Pero hindi naman ito yung naging karanasan ng mga alagad. Kasama nila si Jesus sa bangka. Dapat sana okay ang lahat. Matiwasay ang kanilang paglalakbay. Pero dumating pa rin yung unos, dumating pa rin yung bagyo. Napakalakas ng alon, ng bagyo, ng unos. Halos tumaob yung bangka nila. Sa unang tingin, nagpapabaya si Jesus. Tila ba pagpapabaya ang pagtulog nga ni Jesus? Aba, plano talaga ni Jesus na matulog. May unan eh.
Para bang walang pakialam. Kaya nga tinanong talaga siya ng mga alagad, wala ka bang pakialam? Lulubog na tayo eh. Master, do you not care? Pero may nais ituro si Jesus sa mga alagad sa pagkakataong iyon. Ang bahimbing niyang pagtulog ay paalala na walang dapat ipangamba. Hindi nagpapabaya ang kanyang ama. Sa Ebanghelyo po ni San Marcos, narinig po natin ito nung linggo. Nagsimula po yung Ebanghelyo, ito rin po yung kwento eh. Pero nagsimula yung Ebanghelyo dun sa paanyaya ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo. Yung paanyaya pala ni Jesus, hindi lang tumawid mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Yung paanyaya ni Jesus, tumawid tayo mula sa takot patungo sa pananampalataya. Naalala ko nung linggo nga, kinuwento si Job. Yung ang dami niyang tanong, kasi ang dami-dami niyang naranasan eh. Yung patong-patong na unos din at bagyo sa buhay ni Job. Halos itaob yung kanyang bangka. Namatayan ng asawa, ng mga anak, nawalan ng mga ari-arian, nagkaroon pa ng sakit sa balat na makati at masakit. Pero nung nagtatanong si Job, hindi naman siya nagrereklamo talaga. Hindi naman siya nanunumbat sa Diyos. Parang gusto niyang sabihin sa Diyos, gusto ko lang marinig yung tinig mo. Gusto ko lang malaman na nandyan ka. Alala ko yung isang kanta, di ba? Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kapag namatating yung mga mabibigat na unos sa buhay natin na hindi natin kontrolado sa ating mga kamay, parang si Job, sabihin lang natin sa Diyos, yakapin mo lang ako ng mahigpit. Ipadama mo lang sa akin na nandyan ka. Magiging okay ang lahat. Ito naman po talaga yung totoo. Naparito si Jesus, hindi upang lipulin ang pagdurusa. Hindi upang ipaliwanag ito, kundi upang punuin ito ng kanyang presensya. Jesus came not to take away suffering. Neither did He come to explain it. He came to fill it with His presence. Ayan po, kinikwento po ni Boss Sanchez nung bata siya. Sabi niya, hangang-hanga siya dun sa mga mayayaman niyang kaklase. Ang tikas-tikas ng pagkakayakap sa kanilang binte. Sabi niya, samantalang yung medyas daw niya, hubo daw ng hubo. Sabi niya, nahihiya ako yung medyas ko, nahuhubo, maluwag na kasi yung garter, no? Pero yung sa mga kaklasiko, yakap na yakap sa kanilang mga binte. Kaya nga, isang araw daw, pag uwi niya, sabi niya raw sa tatay niya, ang ganda ng medyas ng mga kaklasiko. Yakap na yakap sa binti nila. Sabi niya, tingnan niyo po yung medyas ko, luma na kasi, no? Nahuhubo bawat galaw ko. Eh, hindi daw nagsasalita ang tatay niya, tahimik lang daw yung tatay niya, no? Nawakan daw siya sa kamay. Dinala daw siya sa tindahan. Excited siya, akala niya bibili sila ng bagong medyas na mahigpit din ang pagkakayakap sa kanyang binti. Hindi. Ang binili daw sa kanya, goma. Rubber band. Tapos, nilagay lang daw niya dun sa dulo ng medyas. Di ba ginagawa natin yan nung bata tayo? Lalagay natin sa dulo, tutupi natin ang kapraso. Maya-maya, oo, nakayakap nga sa binti natin sandali, pero maya-maya, mapapatid yung goma, ayun na naman, hubo na naman yung medyas niya. Sinabi na naman daw niya sa tatay niya, hinawakan siya sa kamay, dinala na naman siya sa tindahan. Kala niya bibili ng bagong medyas, yun.
rubber band uli ang binili ng tatay niya. Pero sabi niya, alam niyo, binabalikan ko nung lumalaki ako, di naman ako nagtampo sa tatay ko na hindi ako binibili ng bagong medyas. Kasi, oo nga, rubber band ang binibili niya, pero may mga pagkakataon, pag pumupunta kami sa tindahan, binibili niya na rin ako ng hotdog. Binibili na rin niya ako ng hamburger. Kaya masaya ako. Magkasama ko ang tatay ko. Sabi niya, ang Diyos ganito sa buhay ko eh. Ang lalaki ng problema. Sa tingin ko, ang solusyon malaki din dapat. Pero ang Diyos pala parang tatay ko. Yung akala kong malaking problema, ang solusyon niya, rubber band. Pero, sabi niya, katulad din ng tatay ko, tuwing nahuhubo ang medyas ko, kasama ko siya. Kapag masaya ako, humahalakak din ng Diyos katabi ko. Kapag nasasaktan ako, umiiyak ako, tumutulo din yung luha niya kasama ko. Kapag parang wala na akong kakampi, kapag parang wala ng pag-asa, katabi ko pa rin ng Diyos para yakapin ako ng mahigpit. Yan ang tatay ko. Yan ang Diyos ko. Mga kapatid, ito yung tandaan natin. Kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa mga unos ng buhay natin, sa mga bagyo ng buhay natin, nasa mabuti tayong kamay. We are in good hands. Dahil hindi nagpapabaya ang Diyos. Ano ba yung mga takot mo ngayon? Ano ba yung mga unos na humahampas sa bangka ng buhay? Kamusta naman yung pananampalataya mo? Pagkatiwala natin lahat sa mahabaging kamay, sa mapagmahal na kamay ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.